Ko? Yes po, sir. Okay. So, let's start discussing. So, dito, bago tayo umpisahan natin sa mutual inductance. So, si mutual inductance, syempre, ito po ay pinag-uusapan pag meron tayong dalawang coil. So, bakit may dalawang coil? Kasi po, ang inductance po natin, syempre, ito po yan nangyayari sa inductor. And an inductor is simply a coil, di ba po? So, ngayon, meron tayong tinatawag na sa mutual inductance, meron tayong tinatawag na series aiding at series opposing or yung ating parallel aiding or parallel opposing. So, ano po yung mahalagang way para matandaan natin yan? Napakahalaga po na titingnan natin yung dot convention. So, kung ito po yung inductor, halimbawa po ang current ay nagpo-flow dito, kung halimbawa po yung current ay pumasok sa may dot, dapat po sa kabila, yun ay papasok din sa may dot. So, pumasok sa may dot, lalabas sa walang dot, papasok sa may dot, lalabas sa walang dot. So, this would be your L1, this would be your L2. So, magkakaroon po siya ng tinatawag nating mutual inductance o yung araw na may nakalagay na letter M. So, may value po yan. Pwede halimbawa ay in inductance or in impedance version na po. Kung naka-imaginary man yan or yung naka-Henry man yan, okay lang po yan. So ngayon, pag mutual inductance po, ang magiging formula po natin ito would be, since this is, ang tawag po dito is series aiding. So ang mahalaga po dito ay dapat nakikita nyo kung saan papasok on both inductor. So kung pumasok sila pareha sa may dot, aiding siya. So kahit siya ay lumabas sa may dalawang dot, aiding pa din siya. So halimbawa, yan yung flow pa rin ng current, lumabas dito sa may dot, lumabas pa rin dito sa may dot. So kahit siya ay parehas kalabas, aiding pa din siya. So ano magiging formula natin yan? That would be your L1 or your L total is equals to your L1 plus L2 plus 2M. Yan po ang sa aiding. So, ano po sunod natin dyan sa aiding? So, siyempre, papasok tayo dun sa tinatawag nating opposing. Pag naman po opposing, ibig sabihin dun sa isa, papasok sa may dot, dun sa isa, lalabas sa napapasok sa walang dot. So, ito po ay isang example. So, may dot, tapos dito naman sa isa wala. So, ibig sabihin kung ang current may nagfo-flow dyan, papasok sa may dot, doon sa kabila, papasok sa walang dot. So, isa pang example, pumasok sa walang dot, tapos doon sa isa, papasok sa may dot. So, parehas po yan, series opposing. Ang formula naman po niyan ay L total is equals to L1 plus L2 minus 2M. Nakukuha po. Pag parallel naman po, ganun din. Ang mahalaga po ay titingnan kung saan papasok na current. So, kung halimbawa itong ay current natin, papasok dyan, so dyan. So, kung halimbawa ay parehas dito, parehas siyang pumasok dyan, aiding yan. Kung parehas siyang pumasok sa walang dot, aiding pa din yan. Kung yan ay pumasok at lumabas doon sa isa, ay pumasok sa may dot, yung isa is pumasok sa walang dot, opposing yan. Kung yan ay pupasok man doon sa kabilang dot at dito, opposing pa din yan. Ang mahalaga, pag pumasok ng parehas, aiding sa parehas. Pag sa magkaiba, opposing. Kahit pa po, yung current natin o yung flow natin ng current ay magkabaligtad. So, pag tinignan mo yung ganyan, kahit yun ay magka-opposite, aiding pa din yan. Bakit? Si L1, pumasok kay may dot, si L2, pumasok pa rin kay may dot. So, ito ngayon ang may mutual inductance. So, anong formula niyan? L total is equals to L1, L2, minus M squared all over L1 plus L2 minus 2M. Ito po ay pag-aiding.
Pag naman po opposing, that would be equal to L1, L2 minus M squared all over L1 plus L2 plus 2M. Nagigets po? Malinaw po ba? Nagigets po? Ngayon, so halimbawa may dalawa tayong coil. Pag yan po ay magkalayo, syempre pwede yung magkalayo. Pwede yung magkalapit ng kaunti. Yan, magkadikit. Or pwede yung mismong magkapatong. Yan. Itong L1, itong L2, itong L1, itong L2, itong L1, nandito din ang L2. So, ngayon, pag ganyan, ito yung tinatawag nating loosely coupled. Ito ay tightly coupled. Ito namang isa ay tinatawag nating perfectly coupled. Bakit po yung ganyan? Ngayon, meron po tayo kasing tinatawag na K or yung tinatawag nating coefficient of coupling. Where ang coefficient of coupling natin is equal to M over the square root of L1, L2. Ngayon, pag po ang K natin ay between greater than 0, but K is still K is greater than 0, but it is less than 0.5, ang tawag po natin dyan ay loosely coupled. Pero pag ang halimbawa natin dito ay yung K natin is greater than 0.5 but less than 1, yan po ay tightly coupled. At pag yan naman po ay equal sa 1, yan po ay perfectly coupled. So based on this formula, pwede natin sabihin that our mutual inductance is equal to K square root of L1, L2. So ibig sabihin, dito sa formula to, ang K ay never magiging negative or more than 1. Hindi po tataas sa 1, hindi magiging negative. Klaro po ba? So, syempre, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon laging given si mutual inductance. So, ibig sabihin, minsan, kukunin mo pa rin si mutual inductance. Okay? So, next naman tayo. So, ang sunod dyan, syempre, yung energy stored. Bakit? Diba? Anong definition ng inductor? The inductor stores energy in its magnetic field. So, dahil siya yung magnetic field sa energy, so meron siyang formula na energy stored. So, yung energy stored is equals to yung W, which is equals to 1/2 L1 I1 squared plus 1/2 L2 I2 squared plus minus M I1 I2. Plus po yan pag aiding, minus po yan pag opposing. Siyempre, dahil yun yung energy stored, yan po ay naka-joules kasi energy stored. Nagigets po ba? Question or clarification? May tanong, may clarification?
Sigurado? So, kung wala po tayong question or clarification, that would be the first part. Okay? So, pupunta na tayo dun sa mismong network analysis. Dun sa second part. So, sa network natin, syempre, meron tayong tinatawag na electrically coupled. Alin yun? Or, hindi na electrically coupled, but electrically connected na lang. So, yan yung ating normal na circuit. Yan. That is electrically connected. Kasi yung loop natin kay IA at IB ay connected sila by means of wire. Ngayon, kung meron tayong tinatawag na electrically connected, meron din tayong tinatawag na magnetically. Siyempre, paano mo ito sinusolve? KCL, KBL, mesh, Kirchhoff, yan, nodal, Thevenin, Norton. So, ganun pag electrically connected. Pag naman sinabi nating magnetically connected, paano naman yun? So, pag magnetically connected, lalakihan ko para diretso na tayong solve. Ayan. Yan naman po pag magnetically connected. Ibig sabihin, meron silang connection by means of mutual inductance. So, halimbawa, ito, let us solve na. Yan. Halimbawa, yan ang ating circuit. Halimbawa, ito ang ating I1 or sabi natin IA, itong IB mo. Siyempre, pwede yung clockwise. Pwede yung counterclockwise. Diba? So, paano natin yung sasagutan? So, lagi yung tatandaan dahil sila ay coupled coils, ibig sabihin, yung current po natin or yung kakouple natin ay nagbibigay ng voltage sa kakouple niya. Ibig sabihin, si 6I ay nagbibigay ng voltage or ng mutual inductance voltage or yung induced voltage natin kay 5I. Si 5I naman ay nagbibigay din ng induced voltage natin kay 6I kasi nga magka-couple sila. So nagbibigayan sila. So anong binibigay natin dito? So ngayon, syempre si 6I, ano bang current na nadaloy kay 6I? IA. So ibig sabihin, ang binibigay ni 6I kay 7I, kay 6I kay 5I ay IA. Ngayon naman, si 5I, ang nadaloy kay 5I ay IB. So, ibig sabihin, ang binibigay ni 5I kay 6I ay IB. Ganun po yon. So, paano natin siya gagawin? Ngayon, i-check nyo muna.
So, I'll be using ibang color ng pen. Halimbawa, si 6i muna. Si 6i magbibigay kay 5i. So, paano natin malalaman kung ano yung value ng ibibigay niya kay 6i? Kay 5i. Anong gagawin ninyo? Tingnan niyo yung current. Si IA, saan papasok? Di ba ilulup yan dito? So, ibig sabihin, papasok siya saan? Sa may dot, tama? Kasi IA, pumasok sa may dot. So, saan siya lalabas? Sa walang dot. Dahil siya lumabas sa walang dot, ibig sabihin, papasok siya kay 5i sa walang dot. So, kung pumasok siya sa walang dot, lalabas siya sa may dot. So, makikita nyo, ang ikot niya ay papunta dito. Tama? Tama po ba? So, yan ay paganyan ng ikot. Nakukuha? Nagagets? So, ibig sabihin, magdodrawing ka dyan ng voltage source na diamond, or dependent voltage source. Ang sign, kung nasa saan yung dulo ng arrow, dun yung sign. So, dito ang positive, dito ang negative. Kasi 'di ba, ang flow niya ay papunta dito. Kung halimbawa, dito mo siya i-drawing yung diamond, kahit saan nyo i-drawing yung diamond dito, okay lang dito. Basta along the loop. So, kung dyan, ito pa rin ang iyong positive, ari pa rin ang negative mo. Kung dito mo i-drawing ang diamond, ari pa rin ang positive, ari pa rin ang negative. Kung dito mo i-drawing ang diamond, ari pa rin ang positive, ari pa rin ang negative. Nakukuha po. Nakukuha? Kung bakit gano'n ang binigay? So, dito, alisin natin yung kulay green. Dulat na lang natin yung drawing. Diamond daw. Positive, negative. Anong value ngayon? Ang value niyan ay yung mutual inductance times the current na binigay. Ano ba mutual inductance? 3i. Anong current na binigay? IA. Nagigets? Ngayon, punta naman tayo kay IB. Si IB, papasok sa walang dot. Lalabas sa may dot, papasok sa may dot, lalabas sa walang dot. So, siya ay, ang ikot niya ay clockwise. So, kung magdodrawing ka ng diamond, positive, negative. O kaya, dito ang magdodrawing ng diamond, positive, negative. O kaya, dito ang magdodrawing ng diamond, positive, negative. O kaya, dito ang magdodrawing ng diamond, positive, negative. Okay? Depende kung saan ka magdo-drawing. So, halimbawa, dito natin din drawing. So, dito sa baba. So, positive, negative. Anong value? Mutual inductance. So, 3i. Tapos, IB. Kasi IB po ang ibinigay ni Karen. Okay? For a while. Ito ba yung ating sinasabi niya, hindi kumpare sa ating paano nagkaroon na ako, paano nag-play na. Okay? Nagigets po ba? Nagigets? Pag nakapag-drawing na kayo ngayon ng diamond, pwede na kayong mag-KVL. So, dito,
KVL at IA. So, normal solving. Dahil ang IA natin clockwise, so papasok sa negative. So, negative 10 bar angle 20 plus quantity 5 minus 2I plus 6I IA minus 3I IB equals 0. Simplify natin. So, that would be 5 plus 4I IA minus 3I IB equals 0. Yan ang inyong equation number 1. Sunod, KVL at ICE-B. Yes po, question? Yes po, Mr. Pila. Question. Yung 10 bar angle 20 po, hindi po ba yung nililipat po? Ano po? Hindi po ba yung equals 10 bar angle 20? Yes, thank you. Equals 10 bar angle 20. Thank you for the clarification. So that would be your equation number 1. So KVL at IB. So pasok ka ulit. So positive 15 bar angle 30. Ay hindi, counterclockwise pa lang ikot natin dito eh. Kasi IB natin ay counterclockwise. So that would be negative 15 bar angle 30 plus quantity 4 plus 7I plus 5I IB minus 3I IA equal 0. So anong gagawin natin? Simplify natin. So that would be equal to 4 plus 12I IB minus 3I IA equals 15 bar angle 30. So that would be your equation number 2. 2 equations, 2 unknowns, pwede na natin siyang isolve. 5 plus 4I, negative 3I, 10 bar angle 20, Okay, napatay natin yung cellphone. 4 plus 12I, Ano talaga ang cellphone ko? negative 3I, hindi ko naman rinig. This would be 15 bar angle 30. So ngayon, pwede na natin katulad ng ginagawa natin last time, ship store A, B, C, D equals E, F. Update ko ang list. So pwede natin sabihin, IA is equals to ED minus FC all over AD minus BC, and IB is equals to AF minus BE all over AD minus BC. At yan po ang magnetically coupled coils. So kung hinahanap po yung voltage, halimbawa sa 5 ohms, eddy current, 'di ba? Ano bang formula ng voltage? Current times impedance. So pwede niyong isa-isahin 'yan. So kumbaga, yan po yung magiging total current natin kay IA at kay IB. Question or clarification? May tanong po ba? Walang tanong? Sigurado? So, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay dalawa lang yan. So, halimbawa, nag-enjoy si Sir din sa paggagawa ng tanong. Halimbawa, nag-enjoy si Sir din sa paggagawa ng tanong. Nilagyan ng Sir din ng coupled coils dito. Yan. Pwede po yan.
Kahit halimbawa, lagyan ko pa rin ito ng kakopol. Ito, papunta dito. Couple-couple na yan. Pwede po yan. Okay? So, hindi po siya naglalay lang sa dalawang coupled coils. Nagigets po. So, kahit pa po yun iabuti ng 10, wala pong problema dyan. Solvable pa din po iyan. Okay? Question or clarification? Paris nga ng hand kung walang question. Kung nakuha, kung anong gagawin din eh. Sabi ko sa inyo, kung hindi tanda mag-Kirchhoff, mahihirapan kayong mag-coupled coils. Paris ng hand, ba ako'y wala nang kausap? Oh, di ba? Di ba? Ang kausap ko 23, 24. Hindi wala nang sahabol. Oh. Minus plus 3 di 28. Oh, 28, 34 minus 28. Oh, may 6 na tunog na. O siya, sige. Lower na natin ang hands. O yan. O, anong sunod natin gagawin? O, tapos na tayo kay coupled coils dito. Ang sunod natin gagawin dito ay ito tinatawag nating magnetically connected. Ngayon, syempre, kung may magnetically connected, may tinatawag tayong electrically magnetically connected. O, paano pag electrically magnetically connected? So, drawing ulit tayo ng magnetically connected lang. Electrically connected. O. O, halimbawa yan. So, may value tayo. 10, halimbawa 10 bar angle 20 uli. 15 bar angle 30. Bawa tayo 20 bar angle 40. Plus, minus, minus, plus, plus, minus. Lagyan natin ng value. 3 ohms. Lagyan natin to ng 3i. Gawin natin, sige, taasan natin ng konti. Gawin natin itong 5i. Gawin natin itong 6i. Gawin natin itong 7i. Gawin natin itong 4 ohms. Gawin natin itong negative 8i. Nambawa lang. Ngayon, yan ay electrically connected. Paano pag sinabi natin electrically, magnetically connected? So, maglalagay tayo ng dot convention. So, ito, magka-couple na yan. O, diba? Ganyan po pag electrically, magnetically connected. Pero hindi porkit ganyan na yon ay hanggang dyan lang yon. Minsan, pwedeng dalawa ang magka-couple. O, halimbawa, natripan. Gusto ko magka-couple din ito. Pwede rin yan. So, couple-couple. So, kung halimbawa nag-enjoy masyado, pwedeng triple couple. Diba? So, nasa sa problem po yan. So, sabihin natin dalawa lang ang magka-couple. Sabihin natin ang ka-couple natin dito ay 2i. Ang ka-couple natin dito ay i. So, ano ang pinagkaiba ng magnetically connected sa electrically magnetically connected? Ito ang technique. Pag electrically magnetically connected, mesh. Pag magnetically connected lang, Kirchhoff. Okay? So, katulad kanina, Kirchhoff ang ginawa natin. Ngayon, dahil siya ay electrically magnetically connected, mesh na po ang ating gagawin. Okay? So, let us solve this problem.
So, paano natin to sasagutan? Oh. So, technique. Tuturo ko ng technique. So, syempre, halimbawa, itong IA mo, itong IB mo. Technique. Depende po yan kung gaano po kayong kapraktisado. Una, pwede nyo po yang isolve ng ire-redraw nyo. Yun po yung level 1. Yun yung pinakamatagal, pero kumbaga, kung hindi pa kayo ganun kasanay, ganun talaga. Level 2, by drawing ng branch. Ano ba yung level 1? Yung katulad ng ginawa natin dito. Nag-drawing ka. Diyan. Pero kung halimbawa, dahil para hindi magulo yung drawing, ire-redraw mo. Yun ang level 1. Ang level 2, magdo-drawing ka ng branch. Yun yung i-discuss ko ngayon. Yung level 3, walang redraw-redraw, kaya nyo nang i-form yung equation without redrawing the figure. So, kung sanay na kayo mag-Kirchhoff at mag-mesh ng may coupled coils, kahit wala ng drawing, kaya nyo siyang i-equate. So, nasa sa inyo po yun. By means of mastery. Sabi nga natin, practice makes perfect. Okay? So, kailangan patuto tayong mag-practice. Okay? So, let us solve. Pwede naman bang So, technique. Maglagay kayo ng node. So, A, B, C, D, E, F. Ganito ang gagawin dyan. Sabi ko sa inyo, kung ang sunod dun sa redraw, may isang mas mabilis by making branch extension branches. So, alam natin na sino magka-couple dito. Si 6i at si 5i. Si 6i at si 5i, ang kakopol, ang mutual inductance ay I. Si 5i at 7i, magkakopol, ang mutual ay 2i. So, yan ang isosolve natin. So, ngayon, si 5i muna tayo. So, si 5i ay nasa saang branch? A, B. Tama? Ito si A, ito si B. May nabunot doon na ano, sa main. Main. Ano po? Nabunot na? Nabunot din na, nawala daw si W. Oh, talaga. Sa atin din, hindi kay Sir Alvin. So si Sir Alvin, yung may naka-audit din wala. Kung gawa nang wala naman talaga siya dapat sa ilabos, gawa lang siya ipagkarari po ng spice. Wait lang yun. Yan ang ginawa ng mga Eh, Nakikinig lang po. Natapos mo. umuwi mo sa details. Dito, di may A at B ka na. So, sa A at B, sino ang may inductor na may kakopol? Si 5i. Sino ang kakopol ni 5i? Si 6i at si 7i. Oh. Sige. Hindi na ako po rin. So, 6i at 7i. Ngayon, Pinachikan na yun 6i at 7i. Ngayon, kay 6i muna tayo. Oh. Sinong kakopol ni 5i? Si 6i. Tanungin mo, anong current nagpa-flow kay 6i? IA at IB, dalawa. So, ibig sabihin, dalawa yung ibibigay ni 6i kay 5i. Kasi kanina, isa lang ang nagpa-flow na current kay 6i, isa lang ang ibibigay kay 5i, or isa lang ang current ni 5i, isa lang ang ibibigay kay 6i. Pero dahil dalawa ang current na nagpa-flow kay 6i, dalawa ang ibibigay niya kay 5i. So, ngayon, pag nagbigay siya, umpisa natin kay IA. Si IA, saan papasok kay 6i? O, papasok sa may dot. Lalabas sa walang dot. So, papasok siya sa walang dot, lalabas sa may dot. So, ang arrow niya, papunta dito. So, siya ay, kung papunta dyan, so, ang sign niya ay negative, positive. So, magiging diamond niya ay negative, positive. Hindi pa pala ng update sa ito. Pinaskill ko. Negative, positive. Anong value?
Dahil 6i, so 2i, I, A. Sunod, dahil gagalaw din si IB, magbibigay si IB kay 6i. Saan? Sa walang dot. So sa walang dot, papasok sa may walang dot, lalabas sa may walang, ulit, matisisan na bulol. Papasok sa walang dot, lalabas sa may dot. Ibig sabihin siya ay papasok sa may dot. Saan lalabas? Sa walang dot. So siya ay to the left. So dahil siya ay to the left, positive, negative. Positive sa kaliwa, negative sa kanan. So, diamond uli, positive, negative. Anong value? I pa din kasi yung pa rin ang mutual, pero ito magiging IB. Pero yun ang kay 6i. Pero 'di ba, si 5i ay may isa pang kakopol. Sino pang kakopol ni 5i? Si 7i. So, ibig sabihin, magkakaroon pa rin tayo ng couple calls kay 7i at 5i. So, si 7i, saan papasok? Si IB, saan papasok? Kay 7i, sa may dot. Lalabas sa wala, papasok sa wala, lalabas sa meron. So, kung lumabas siya sa meron, ibig sabihin, siya ay to the right. To the right. So, kung to the right siya, siya ay negative, positive. So, yan ay magiging anong value ngayon? 2i, I, B. Sir, ba't naging 2i na? Kasi yun ang kakopol kay 7i at 5i. Ang mutual inductance ay 2i, IB. Nagigets po? Nagigets po ba? Okay. Sunod, gawa naman tayo ng extension kay 6i. Si 6i ay may extension dito. BE. Di ba? Ito ay from point B to point E. Sinong kakopol ni 6i? Si 5i. Dahil si 5i ang kakopol ni 6i, si 5i magbibigay ng current or ng induced voltage kay 6i. So, si IA ang ibibigay, papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. So, pababa from B to E. So, from B to E, so siya magiging B to E, negative, positive. Okay? So, negative, positive ang ibibigay niya. So, negative, positive. Anong value? Dahil ay ang in mutual inductance ay IA. Dahil wala nang kakopol si 6i, hanggang dyan lang si B to E. Sunod. Ngayon, from B to C. C. O, si 7i yon. Sino kakopol ni 7i? Si 5i. Anong current ni 5i? IA. O, papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. To the right. So, negative, positive pa din po. So, negative, positive. Anong value? 2i, I, A. At yan ang B to C. At yan po yung magiging branches natin. Ngayon, dahil meron na tayong extension, pwede na tayong mag-solve. Dahil ito po ay electrically, magnetically connected, anong gagawin? Mesh. So, mesh muna tayo. Mesh at IA. So, pag mesh, yung muna tayo, ang gawin nyo para hindi kayo malito, one at a time. Independent voltage source, dependent voltage source, circuit element sa bahay, kapitbahay. 4 na step. Step 1, independent voltage source. So, negative 10 bar angle 20 minus 15 bar angle 30.
Pagkatapos niyan, anong sunod? Dependent voltage source. Ano yung nadaloy kay mesh IA na dependent voltage source? Dadaan yan kay AB at saka kay BE. AB, BE. So, kay AB muna tayo. Anong meron kay AB? Negative IIA, positive IIB, negative 2I, IB. Tapos B to E, meron din tayo B to E, negative IIA. After ng dependent voltage source, papasok naman tayo sa plus bahay. Anong nasa bahay? 3 plus 5I plus 6I plus 4IA. Minus kapitbahay. Anong nasa kapitbahay? 6I at saka 4IB. Equals 0. Simplify natin. Negative 10 bar angle 20. O sige, ganito. Pag simplify kayo from the first up to the end variable equals constant. Okay. I-equal mo 4.67. Lahat ng cell. Yung width, column width, 4.67. 4.67 o 87? So, dito, umpisa natin kay IA. Anong meron kay IA? May negative I. O, check. May negative 2I. Wala pala negative 2I. Meron uling negative I. Tapos 3 plus 5I plus 6I plus 4 IA. O. Plus IB naman. Ang IB nyo, meron tayong I, meron tayong negative 2I, meron tayong negative, kasi negative to, so distribute, negative 6I, negative 4, IB. Equals, constant, so negative magiging positive, 10 bar angle 20 plus 15 bar angle 30. Simplify, negative I, so negative 1, real component muna tayo. So, ang real natin ay 3 at 4. 3 plus 4, 7. Imaginary, negative 1, minus 1, negative 2, plus 5, positive 3, plus 6, positive 9, IA. Plus, whole number muna, negative 4, o yung real. Imaginary, I, minus 2I, negative I, minus 6I, minus 7I, IB, is equals to 10 bar angle 20 plus 15 bar angle 30. Ship store A. Okay? So, ito na po ang ating A. Mesh at IB. Bahay muna, ano muna tayo? Voltage source. So, clockwise pa din. 15 bar angle 30. Tapos, plus 20 bar angle 40. Sunod, dependent voltage source. So, saan pupunta? EB, BC. So, dapat EB ka. So, from E to B. Hindi po BE ha, EB. So, from E to B, so siya ay plus IA. Tapos, from B to C. So, from B to C. So, minus 2I, IA. Pagkatapos nun, plus bahay. Ano nasa bahay? Meron tayong 4, meron tayong 6I, meron tayong 7I, meron tayong negative 8I.
Ano ngayon ang ating bahay? IB. Minus kapitbahay. Anong nasa kapitbahay natin? Ang nasa kapitbahay natin ay 4 plus 6i IA equals 0. Simplify. IA muna. Meron tayong I, meron tayong negative 2i. Okay na. Meron tayong negative 4, meron tayong negative 6i. IA. Plus, IB naman. 4 plus 6i plus 7i minus 8i, IB, equals negative of 15 bar angle 30 minus 20 bar angle 40. Simplify, whole number muna, negative 4. Imaginary, I minus 2i ay negative I minus 6i, negative 7i, IA. Simplify ang IB, plus, whole number, positive 4. Imaginary, 6 plus 7i, 13i minus 8i is positive 5i. IB is equals to negative 15 bar angle 30 minus 20 bar angle 40. Equation number 2. After nyan, to equation 2 unknown, matrix na tayo. 7 plus 9i, negative 4 minus 7i, 10 bar angle 20 plus 15 bar angle 30. Sa kabila, negative 4 minus 7i, 4 plus 5i, negative 15 bar angle 30 minus 20 bar angle 40. Kramer's rule, A, B, C, D, E, F. IA is equals to ED minus FC all over BA D minus BC. IB is equals to AF minus BE all over AD minus BC. At yan naman po ang electrically, magnetically connected. Question, clarification. May question, may clarification. Huwag mahiyang magtanong. Libre pong magtanong, wala pong bayad iyon. Ano pong tanong or clarification pagdating dito? Sigurado. Okay? So, if walang question or walang clarification, yan naman po ang electrically, magnetically connected. Siyempre, hindi yan laging dalawang loop, minsan tatlong loop, apat na loop, etc., etc. Okay? So, I'll be giving you, sige, tuloy muna natin bago tayo magpa-activity na. Sigurado, walang tanong, walang clarification? So, kung walang question or clarification, sigurado ha, walang tanong. So, mag-screenshot. I-screenshot nyo nga muna ito. Baka kayo mamaya ay wala na namang notes. Screenshot tayo. Screenshot tayo. Gano'n oras na ga? Screenshot. Bye. Screenshot tayo. Layo ah. Screenshot eh.
Ah, ayan ha. So, guys, wag kasi kayong ma-overwhelm. Kahit pa yun ay maging 10 loop, kahit pa yun ay maging 20 ang dot convention, kahit 20 ang couple coils, hindi naman nababago ang format. Kung paano natin sagutan, yun at yun pa din po. So, ibig sabihin, wala pong mababago dyan. So, wala namang nadadagdag na rules. Lagi lang tatandaan, positive, kung negative, saan papasok, saan lalabas. So, yun lang naman po ang lagi nyong tatandaan. Okay? So, if walang question or clarification, pupunta na tayo sa last part. Diba? Bilis lang. Kasi wala naman kayong tanong, hindi mo kayo nagtatanong. So, pupunta na tayo sa last part. So, for the last part, ano naman po ang meron pag last part, dito sa last part natin? So, syempre, papasok tayo doon sa tinatawag nating ideal transformer. Ano ba ang pinagkaiba ng coupled coil sa ideal transformer? So, si coupled coil, di ba, ganito yung figure. Yan, ganyan si coupled coil. Ay, bawa may dot din dyan. Ngayon, si ideal, ito, coupled coil to. Si ideal transformer, ganito. Meron siyang dalawang vertical line. So, syempre, may dot convention yan. Ngayon, ano yung mga yon ang tatandaan nyo kay ideal transformer? So, halimbawa, may figure tayo. So, lalagyan nyo, ngayon, magbibigay na ako ng sample para diretso. So, halimbawa, may voltage source. So, halimbawa, ay meron tayong R, L, tapos may ideal transformer. Tapos dito, halimbawa, ay R, C. Mamatay positive, negative, negative, positive. B1, B2. Bawa ito ay downwards, 20 bar angle 40. Bawa ito ay downwards din, 15 bar angle 30. Ito ay 5 ohms, ito ay 4i, ito ay 6 ohms, ito ay negative 2i. Ngayon, ito halimbawa ay 3:2. Ayun. O, yan ang example natin, pero mamaya natin yung sasagutan, ha? O, mamaya natin yung sasagutan. Ang tawag ngayon dito is yung tinatawag nating N1, N2. Okay? So, ibig sabihin, ano yung formula natin? Lagi nyo tatandaan that N1 over N2 is equals to small n or small a. Ano yan? Yan ang tinatawag nating turns ratio. Okay? Yan ang turns ratio natin. Ngayon, pag ideal transformer kasi, ay anong nangyayari? Kung may turns ratio tayo, meron tayong voltage ratio. So, V1 over V2 equal din yan dito kay N1 over N2, which is equals to N equals to A. So, yan din yun. Yun yung turns ratio natin, equal din yan kay V1, V2. Ngayon, pag ideal transformer kasi, ang power ay equal.
So, sabihin natin ito ang inyong primary side, ito ang inyong secondary side. Okay? Ito ang inyong primary, ito ang secondary. So, halimbawa, yan ang loop. So, ibig sabihin, ito ang I primary, ito ang I secondary. So, ibig sabihin, yung power nyo sa primary ay equal sa power dapat sa secondary. Ano bang formula ng power? Di ba power is V I. So, V primary, I primary, equal sa V secondary, I secondary. Pag dinivide natin to both side ngayon ng V secondary, I primary, ano mangyayari? Makakancel si I primary, makakancel si secondary. So, ano matitira? V primary over V secondary ay equal sa I secondary over I primary. Or pwede natin sabihin, di ba, ang primary natin ay 1. So, ibig sabihin, ito din yon V1, V2. So, equal siya sa I2 over I1. So, ibig sabihin, ito ay I2 over I1 ay equal sa B1 over B2. Nakukuha po yan? Nakukuha po ba? Sigurado. Ngayon, syempre may impedance tayo. So, meron tayong Z1, meron tayong Z2. Ano ba ang formula ng Z? Diba Z is V1 over I1. Ang Z2 ay V2 I2. So, pag sinimplify natin, B1 I1 multiplied by I2 V2. So, pag pinagbaliktad natin, B1 over B2 times I2 over I1. Ano ba ang B1 over B2? N. Ano ba ang I2 over I1? N din. Kaya siya ay equal sa N squared. Kaya ngayon, Z1 over Z2 is equals to N squared. Nakukuha po yun. So, ito yung mga formulang kailangang tandaan. Nakukuha po? Sigurado ha? Pero, ito po yung tatandaan nyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon positive si voltage or si current. Bakit? Titingnan nyo po ang dot convention. So, umpisahan natin kay voltage. Pag voltage, dapat lagi yung titingnan yung kung nasa saan ang dot. Alam ko na kung bakit hindi na balik ang aking Philippines. I-teach ang subject. So, dito, pag parehas silang nasa positive o parehas negative, positive ang voltage. Pag sila ay magkaiba, negative ang voltage. So, dahil sila ay parehas nasa yung isa positive, yung isa negative. So, B1 over V2 is equals to negative N. Dito, dahil parehas nasa positive, B1 over B2 is equals to N. Kahit pa po yan ay maging ganyan. Parehas pa rin siyang nasa negative. B1 over B2 is still equal to N. Nakukuha po. Mag-voltage. Pag naman po current, ang titingnan ay kung saan nagfo-flow ang current. Halimbawa yan. Ang current ay nagfo-flow dito. Halimbawa I1, I2.
Si I1 ay papasok sa dot. Di ba yun naman ay diretso? May loop naman yan. Si I1 ay papasok sa dot. Si I2, papasok din sa dot. Kasi di ba, iikot yan papunta dito. So, papasok din yan sa dot. So, pag parehas sila, negative naman. Dito naman, pag parehas, negative. So, halimbawa, dito, sa sample na to, Okay. So, commutator naman tayo. Nabang i-share ko ng bawa yan, yung isa papasok, yung isa lalabas. So, I2 over I1 is equals to positive N. Nakukuha po ba yan? Nakukuha? Sigurado. Yan po yung kailangan yung alalahanin pagdating kay ideal transformer. So ngayon, let's try to solve. So balikan natin tong given. Kaso dahil wala nang wala nang i-redraw na lang natin. So i-redraw na lang natin. Kasi wala na tayong pagdodrawingan. So, doon tayo kakaroon ng technical benefit. Which is nagkakaroon tayo ng load ng ating electrons or palabas sa ating integrator. So, kung for example, kung yung EMF, then like it's converted into DC voltage. So anong given? 15, 30, 20, 40. So, para hindi siya mag Tapos, ang dot convention, wala pa. So, ito ay 5 for I. Sabi natin ito ay IA. Ito, bawa ay IB. 6 negative 2I. Ito ay down, going down parehas. Ito ay positive, negative, negative, positive. Sabihin natin ang dot convention natin ay ito. Ayan. Halimbawa, yan ang dot convention. So, dito, nakikita yung problem. Ito yung original problem. Okay? So, always remember, check the voltage sign. Ang susundin ay yung sign sa given. So, si B1 ay positive, negative. Si B2 ay negative, positive. Nakikita yon? Yun nasa ideal transformer. Nakikita ang sign? Pero, ang sign natin ng 20 bar angle 40 ay ano? Negative, positive. So, dapat parehas. So, si B2, negative, positive. Si 20 bar angle 40 ay negative, positive. So, dahil siya ay parehas, wala kang gagawin. Si V1 naman, i-check natin. Si 15 bar angle 30 ay negative, positive. Pero yung B1 natin ay positive, negative. So, ano ang gagawin mo? Ang dapat mong gawin ay baligtarin mo ang voltage mo. Paano mo ngayon babaligtarin? Ine-negative mo siya. So, from 15 bar angle 30, magiging negative of 15 bar angle 30. So, from negative, positive, magiging positive, negative na siya.
So, yun naman ay ginagawa lang pag hindi pantay. Kaya, ang titingnan mo ay yung voltage mo. Klaro ba yon? Klaro po? Malinaw. Okay. Ngayon, pwede mo na siyang isolve. May dalawa tayong solution dito. Yung isa, referred to primary or referred to secondary. So, kung halimbawa yung kaliwa mo ang primary, yung kanan mo yung secondary, pag sinabi natin referred to primary, isosolve mo siya sa primary. So, lahat ng secondary, dadalhin mo papuntang primary. Yung isa naman, referred to secondary, dahil sabi ay sa secondary ka, lahat ng nasa primary, dadalhin mo sa secondary. So, umpisahan natin sa referred to primary. So, dapat kung ano man yung maging sagot yan, mapa-referred to primary, mapa-referred to secondary, dapat iisa ang lalabas na sagot. Okay? So dito, by formula, alam natin that N1 over N2 is equals to 3 over 2, which is equals to 1.5. Ngayon, kung referred to primary ang solving natin, so ibig sabihin, lahat ng nasa secondary, dadalhin mo papuntang primary. Oh. Dahil ang gagawin mo ganon, umpisa natin ka voltage. V1 over V2 is equals to N. Pero dahil ang V1 natin nasa positive ang dot at V2 natin nasa negative, magiging negative N. So, ibig sabihin, V1 over V2, kailangan mo nga referred to primary. So, ibig sabihin, kailangan mo ay V1. So, magiging negative N V2. Ano ba negative? Ang N mo, 1.5. Kaya negative 1.5. Anong V2 mo? 20 bar angle 40. Ano lalabas? Kindly solve. Negative 1.5 times 20 bar angle 40. It's divided into two types. Lap windings at harmonic and wave windings. Kung mapapansin mo sa video, ito yung ano, yung parang ganito yung Multiply lang yan. Ang lalabas. natin. Armature windings natin ito video na. So, the difference between the two is in the arrangement of the connection. Ano mo lalabas sa CalQ? Negative 1.5 times 20 bar angle 40. Wala yata mga kalkong hawak. 30 bar angle negative 140 po. Negative 100. 140 po. Positive, negative. Negative po sir. Negative 140. So, yan ngayon ang inyong V1. Ngayon, syempre, dahil may impedance ka dito, ita-transfer mo din. Diba? Z1 over Z2 is equals to N squared. So, ibig sabihin, Z1 is equals to N squared Z2. Which is equals to 1.5 square times, anong Z2 mo? 6 minus 2i. O, ano yan? 1.5 squared times 6 minus 2i. Anong lalabas? Skip na natin ito pag natin mga backtick. Pero natandaan nyo, meron tayong mag-i-skip after mo natin ito. 14.2302. So, ang ating mag-i-skip is one. Tapos, 02 tas po bar angle negative 18. ano na lang, i-rectangular na lang natin para buo, para whole number. So, pwede nyo naman siya i-shift store. Anong rectangular form niya? 13.5 minus Minus
minus 4.5. Ay, o yan. So ngayon, dahil may B1 ka na, may Z1 ka na, pwede mo na siyang i-redraw. Di ba ito positive, negative? Negative of 15 bar angle 30. Ngayon, ito na yan. 5 plus 4i. Ngayon, dahil may impedance ka na, dahil nga tayo ay referred to primary, yung Z1, yung secondary natin, dinala natin sa primary. Kaya siya nagkaroon ng 13.5 minus 4.5i. Tapos, dahil ang B1 mo ay positive, negative, so yan ang magiging B1 mo. Kaso, ano bang B2 mo? Galing sa negative, positive. Gagawin mong positive, negative. So, ang gagawin mo, babaligtarin mo uli siya. So, ine-negative mo to ng V1 mo, which is 30 bar angle, negative 140. So, ine-negative mo to. Kasi baligtad ang B2 mo. So, para maging pantay siya kay B1, babaligtadin mo. Kung hindi siya, kung parehas sila, wala ka nang gagawin. Kung parehas silang negative positive or positive negative, wala ka nang gagawin. Pero dahil sila yung magkabaligtaran, kailangan mo pa rin siyang baligtadin. Okay? So dito, pwede ka na mag KVL. Ito ay iyong A. Pwede na natin siyang isolve. So, yan ay magiging negative of negative 15 bar angle 30 plus 5 plus 4i plus 13.5 minus 4.5i Number of elements or conductors per slot. minus pala to, sorry. IA plus negative 30 bar angle negative 140. Ayan, equals 0. Paano natin yan isi-simplify? So, pwede nating sabihin na 5 plus 13.5, that would be 18.5 minus 0.5 IA is equals to, lipat sa kabila. So, that would be positive or positive of the negative 15 bar angle 30. Lipat sa kabila, so minus minus, so that would be plus 30 bar angle negative 140. So IA is equals to, pwede nating ilipat na lang para hindi malito, 30 bar angle negative 140 minus 15 bar angle 30 all over 18.5 minus 0.5 I. Ano po lalabas kay IA? Next ay number of brackets naman. So, if not specified, hindi ang natin nag-ipon daw, or lap winding daw natin, ang ating magiging number of brackets na para nakadepende sa video. Tulad yung sinasabi pinatulog ko sa atin, lap winding. Number of parallel parts natin, equal to sa number of poles, equal din sa atin, number of brackets. Kapag if not specified, kapag grade binding naman, so ito na naman ito. Kung natin, number 4. Ano po tayo? Since current tayo, di ba? Pag current ay magiging, i-convert na natin sa polar. Convert mo na ng polar. Ano lalabas? 42 to 3. Negative 1 point
141. So, yan ang inyong IA. I-store mo nga yan kay ShipStore A. Bakit? Ngayon, kukunin naman natin si IB. Paano natin kukunin si IB? Eh, di ba, alam natin that IB or I2 over IA is equals to N. Pero check natin ang current. Si current ay papasok kay dot, yung isang papasok sa no dot. So, positive. So, we could say that IB is equals to NIA. So, it is equals to 1.5 multiplied by alpha A. Ano ngayon ang lalabas kay IB? So, 2.423. So, di ba? Ano lalabas? Ano po? 3 6349 po. bar angle negative 140. So, yan ngayon ang inyong IA at IB. Klaro po? Nagigets po? Ang gagawin, everyone, buhay pa ba? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo rin yung sagutan referred to secondary. So, ang gagawin mo naman, baligtad naman. Di ba kanina, V1 over V2 is equals to negative N. Kinuha natin si V1. Ang gagawin mo naman, ang kukunin mo ay V2. So, V2 is equals to V1 over negative N. Which is equals to, anong V1 mo? Negative 15 bar angle 30 divided by negative 1.5. Anong lalabas? O, dahil voltage yan, Sir, polar ano po? form. 10 bar angle 30 po. Okay. So, may B2 ka na. Eh, sabi din natin, Z1 over Z2 is equals to N squared. So, para makuha natin si Z2, it is equals to Z1 over N squared. Which is equals to, anong Z1 natin? 5 plus 4i over 1.5 square. Hindi na yan magsasakto kahit anong gawin natin. Magkakaroon niya maraming decimal. O. Ano lalabas na value? Over 680. Ang A naman natin, yun yung ating number of parallel paths na to. Or number of current or armature current. Okay. And K natin, kung meron kasi normally naman, mas mga constant naman yung ating mga distance. Ano po, kung natin. And so yung forward yung ating 60. Sir, ano po? 2.8458. 2.84, 58. 58, Bar angle 38 po ngayon. 6598. ship store na lang natin yan kay A. Ngayon, dahil meron ka ng B2 at Z2, pwede mo na ngayon i-redraw, di ba? Sabi natin dito sa problem na to, ito yung ating Z2. Yan. Alam natin, ang voltage natin ay 20 bar angle 40 minus plus. Alam natin ang impedance natin ay 6 minus 2i. Pero ngayon may Z2 ka na alpha A. Tapos may V2 ka, kaso ang V2 mo ay plus minus. Eh dahil ang V2 mo ay minus plus dito sa IB, so babalik ta rin mo. So magiging negative of 10 bar angle 30.
Tapos yan, magiging minus plus pa din. Kasi parehas dapat minus plus. So, pag sinolve mo yan by KVL, so this would be your IB. So, KVL at IB. So, papasok siya na negative 10 bar angle 30. Kasi positive. Plus alpha A plus 6 minus 2I. IB minus 20 bar angle 40 equals 0. So, IB is equals to 20 bar angle 40 plus 10 bar angle 30 divided by the alpha A plus 6 minus 2I. Ano ang lalabas na IB? So, hindi ko na siya smooth at dito para tips na ito ulit. Hindi pa rin mo. Hindi kayo ito. Kung meron tayong 4 elements, first block. So, yun yung ating elements. Sir, ano po, 3.6349 per angle 38.2185 po. 3.36 3.63498 498 per angle 38.21859. Ngayon, paano mo kukunin si IA? IA, alam natin that IB over IA is equals to IB over IA is equals to, dahil IA is papasok, IB is papasok sa positive N. So, we could say that IA is equals to, atong IB mo, shift store natin to kay B over 1.5. How many parallel paths would there be? So, pag parallel path, siya yung ating armature current path. So, ano nga formula natin dito? Waypointing. Kapag waypointing, nagulutin na po ito na rin. Ano po? Kapag lock winding naman, anong ating gagamitin kapag lock winding? Yun yung ating empty. Empty light. So, Sir, ano po? 2.423 ito siya. And since ang given natin is simplex, bar angle 38.218. 2 times 1, meron tayong nagiging 2 na Parang may mali. Kasi dapat yung magti-31 din. 38.31. 2.4. 233. Tama? Yes po. Bar angle 38.31. 8.2186 po. 218. 21 po. 2185 po. Pa-double check kasi dapat yan ay same lang. Kasi ito ay whole number. Or Sir, 2-1 sa same lang. jato. 2-1 sa jato. 21859 po. Okay. 21859. Dapat kasi parehas yung angle nila. At yan po yung IA and IB natin. However, but parang may something is missing or something is wrong for a while. next tayo, si P. Meron naman tayong given na P. Yung pole natin. 4 pole gawin natin dito. Wait lang ha. Tama kasi dapat ito, magbabalanse. Though nagbalanse naman yung aton, kaso magkaiba ng angle. Tanyo, 2.4233. 2.433. Kaso ito, 38. Yung isa, negative 141. Eh, ang negative 141 ay nasa third quadrant. Ang 38 ay nasa first quadrant. So, magkaiba sila ng 180 degrees. Which is dapat hindi. Check ko lang ha, baka may mali tayo dito na ilagay. Meron tayong n divided by 60p. Ang a natin ay, anong ating magiging consideration ng a? 2m or m3? Lagi natin malalaman po siya yung Naman, okay, tama.
tayo mag-base sa ating QT. So ito yung magiging formula natin. 1Z over 3 over 2 over 6. So, ito, naging positive negative. Work na rin. Kung meron tayong purpose, kung natin flux per pool, ilang work natin, meron na tayong 0.025 weather per pool. RPM natin is from 1,500 RPM. Yung ating Z or number of conductors natin is meron tayong 48 slots. Multiplied by 4 elements per slot natin, meron tayong makukuha. Parang akong walang mali. Dalawang duplex tayo, given the first slot will be. However, dapat kasi, pag sinolve mo siya sa referred to primary, pag sinolve mo siya sa referred to secondary, parehas lang sila ng lalabas, guys. Ngayon, dahil siya nag-iba, so ibig sabihin may something dito. So, ilalagay naman natin siya sa formula ng ating voltage. Ano po? Hindi magkakaroon tayo dito ng sama-sama natin lahat, direct computation nila. So, meron tayo makukuha naman dito sa third problem na 60 volts. Tama naman. Chicken ba? So, last problem 5. So, yan yung ipat ko lang sa inyo. What if naman po siya, yung ating PC generator, una siya ay na-prove ng ating winding. If i-rewind natin, i-remove natin yung ating lap, tulungan na natin fully yung ating windings natin sa ating ano po. Pwede ba ito? Pwede naman. Hindi mangyayari lalaan dyan, may magbabago sa ating ano po. So, since sabi naman dito, armature of a 4-pole, Patry nga nito, yung sa IA natin, gawin nyo tong negative. Ito, dito. Patry nyo nga itong isolve. Yung IA, gawin yung negative yung 30 bar angle, negative 140. when are running at RPM natin na 600. So, the armature has 140 volts. So, Kung ano yung lalabas. is fixed na rin naman, pinagtaan na natin ang winding sa loob. Then, nakafix na rin yung ating armature. Natin ang mga elements or yung conductors natin. So, save na rin siya. So, start po natin sa initial at na-output sa ating bago. Ano po? So, Bali, para magiging negative 30 bar angle, negative 140, minus 15 bar angle 30, divided by 18.5 minus 0.5 I. constant natin, meron tayo. So, natin. Sir, ang lumabas po sa akin ay ano po, 0.8347. Tapos, Bar angle 51.2546. pag ito ginawa nating negative. Tama? Yes po. Try nga din naman ito. Di ba naka-ship store pa naman yung alpha A natin dito? So, try nyo nga itong gawing 20 bar angle 40 minus 10 bar angle 30. Sa halip na plus gagawing minus. Pwede natin natin yung ating equation. Pag pumunti natin, kung sa gusto nyo, hindi natin nagawin yung equation, pwede natin kunin muna. Dapat po kasi yun yung magbabalance. So, magiging 20 bar angle 40 minus 10 bar angle 30 all over A plus 6 minus 2.1. At 6 minus 2I. Sir, ang lumabas po sa akin ay ano, 1.25, Oh, 26, 1.5. 21. I-divide mo sa 1.5. Yung answer, i-divide sa 1.5. Sir, ganun po ang lumabas, 0.8347 po. Katulad po nung sa noon. So, dapat pala, hindi na natin to babaliktadin. Kasi, sorry guys. So,
dapat po, hindi na nga pala natin babaligtad din dito sa B1, B2. Kasi, alam ko ng bata, no? Kasi binaligtad na natin siya dito sa given eh. So, ibig sabihin, pag sinolve natin dito, hindi mo na siya babaligtarin kasi nasolve mo na siya ng nakabaligtad. Kasi sinunod na nga pala natin si dot convention. So, dapat ito magiging positive na. So, dito, ito ay magiging negative. Sorry, guys. So, this would be negative. So, this would be Eh, yung ating magiging formula dito, negative also. divided by So, ibig sabihin, ang lalabas na dapat daw dito ay, kasi nga pala, in-adjust na natin siya sa umpisa. So, parang ang nangyari, nag-double adjustment tayo. makakancel out natin Bar angle, 51.2546. So, ngayon, i-multiply mo nga uli, sir, sa 1.5. Anong lalabas? Pag minultiply mo uli sa 1.5, etong 0.83 something, etong sinolve nating IA, multiply by 1.5. 1.2521 po. Bar angle 51.2546. So ngayon, dito sa kabila, ganun din. So hindi na natin siya babaligtarin. Kasi di ba nag 10 bar angle 30 ka na. So hindi mo na siya ine-negative. Kasi yung na negative na nga pala natin siya, saan? Dito. Na negative na kasi natin siya dito sa B1 over B2. Dito. So hindi mo na siya gagalawin. So ibig sabihin dito, ano na siya. Sorry. So dito, magiging minus na siya. So ang lalabas dapat dito ay parehas. Kaya, yun din yung point kung bakit kailangan nyo mag-checking. Kasi nga sabi ko sa inyo, regardless of what happened, kung saan kayo mag-solve, kung primary or secondary, dapat parehas ang lalabas. Bar angle, 51, 25, 46. Ito naman, kasi kaya nga pala tayo ratio and proportion na may negative, 1.1. Babaliktad pala. Ito ang 1.2521 bar angle 52.2546. Ito ang 0.83. So kaya ako nagtataka, parang kakaiba yung sagot. So nagdoble pala tayo ng ng adjustment. Kasi ako automatic nga pala ako dito. So ayun, so yun yung na mali kanina. So okay. So pag nabaligtad mo na siya dito, pag naitama mo na siya dito doon sa kulay red na binigay natin, hindi mo na siya babaligtad din doon sa kabila. So sundin mo na lang yung sign kung B1, B2 or negative B2, B1. Klaro po ba? Pero yung value niya hindi mo nababaguhin. Nagets? Tingnan nyo yung ginawa natin sa report to primary. Yung in-adjust natin dito, yung ginalaw natin dito ay positive, negative pa din. Kasi yun yung B1 mo. Pero yung value ng B1 mo, hindi mo nababalik na rin. Kasi na-adjust mo na siya by means nito. Same as dito sa kabila, ang ginamit natin sa in terms of secondary ay negative, positive. So, ibig sabihin, hindi mo nagagalawin yung sign ng 10 bar angle 30 kasi nagalaw mo na siya dito. Klaro po ba? Nagigets po? Everyone? Question or clarification. So, you can take screenshot. Ito. Sige, screenshot nyo lang. different
So, screenshot lang. Power natin doon lang tayo ng P2 siguro 3 times KA. Actually, ganito ang formula natin ng ating Screenshot. Screenshot. Sige, you could do screenshot. I hope dito sa 3 hours at may manistas natin ito lahat. Screenshot lang. Kaya naman tayo nakulang sa oras ay because we are in nights. So, that would be all. So, any question or clarification? For anything else? Itanong na po ang dapat itanong para po nalilinawan na. Okay? Question or clarification? Sigurado? Walang tanong, walang clarification? So, here, I'll be showing you or I'll be sending a screenshot sa inyo sa ating GC. So, yon ay isang complicated problem. So, hindi ko na siya ipapapiset. Bahala na kayo kung gusto nyo kung gusto nyo sagutan or hindi. Pero ito yung masasabi ko. Pag nasagutan nyo to, ibig sabihin, kahit ano yatang tanong ang iba to sa inyo, pagdating dito sa coupled coils at ideal transformer, hindi na kayo or sure masasagutan nyo. So, sinend ko siya sa GC. So, pag nasagutan nyo yan, ibig sabihin, hindi ko na siya papapiset ha. Kasi, yung iba magkukopyahan lang or chat GPT lang. So, kung kaya nyo yung sagutan or nasagutan nyo siya or naunawaan nyo yan, ibig sabihin, wala na pong problem ang kayang bumulaga sa inyo pagdating sa ideal transformer and coupled coils. And dahil yan ay Kirchhoff at mesh, ibig sabihin, sanayin na din kayo mag-Kirchhoff and mesh. Parang hindi ko lang ito chart. Yung naman dito. Ano ang formula? Okay na siya, tumatak sa akin. So, dalawang tulong. Hindi, parang siya unang tulong ay So, if there are no further question or clarification, so, gusto ko i-absorb nyo muna yan kasi next week we'll be discussing a much more complicated problem sa face-to-face. Okay? So, para ma-understand nyo ng ayos, kasi kung magbibigay ng sample problem, tapos hindi nyo pa naman siya fully na-absorb, wala din. So, absorb nyo muna yan. So, if there are no further question or clarification, yun lang muna for today. Though, if may question kayo or clarification at tayo ay nakapag-end na ng meet, pwede nyo namang itanong through chat. Okay? So, sigurado walang tanong, walang clarification. Kahit sa lab, sa PSET, sa exam. So, if there are no further question or clarifications, that would be all for today. So, thank you for listening and have a pleasant evening. Pwede na po tayo mag-end ng meet. Thank you. Thank you po, sir.